Paano mo babaguhin ang isang tao? Kung merong isang napakahirap gawin, ay yung mapagbago ang isang tao. Hindi po ba? Mas madali pang patagin ng bundok, mas madali pa nga ngayon na gumawa ka ng bagong isla kesa sa mabago mo ang isip at puso ng isang tao. There are just 3 reminders I want to leave to you whenever we want to change a person. First, you cannot change a person. If you're trying to change a person, first, try to change yourself. We can guide persons to change, but it is not us that can change the hearts and the minds of people. Ito ang pinapaalala sa atin palagi sa Mabuting Balita. It is God who changes the hearts and the minds of men. Kung nga minsan ang sarili natin gusto natin baguhin, hindi natin magawa-gawa. Yung pa kaya mga ibang tao. Di ba madalas gusto naman nating magbago, pero pag meron na tayong pagnanais sa magbago, bakit nahihirapan tayo? Kung nga sarili mo, nahihirapan mo ng baguhin, paano mo papapaguhin ng iba? Di ba? So, if you want to change people, what should you do? First, you must ask the Lord for it. But second, you must begin the change with yourself. And when people do not change, what can you change? Your perspective, your attitude, your character. Mas madaling baguhin ang sarili kesa sa baguhin mo ang iba. Alam natin ang kasabihan. Bago mo linisin ang mata ng iba, tingnan mo muna ang sarili mong mata. Bago mo kutsain, laitin, husgaan ang iba, bakit hindi mo umpisa na suriin ang iyong sarili? So, do not try to change others, but guide them to change. If you want people to change, then ask for the grace of conversion. Only God's grace can change a person. Amen? Second, pangalawa, nagbabago po ang tao para sa 4 na dahilan lang. People change only for 4 reasons. What are these 4 reasons? Number 1, they change when they are hurt. Second, they change when they are inspired. Third, people change when they learn. And fourth, people change when they are blessed. Memorize that. Una, ang tao nagbabago pag nasaktan. Ang taong nagbibisyo, magbabago lang yan pag nakita na niyang umiiyak, nasasaktan na ang kanyang pamilya sa kanyang ginagawa. Ang isang taong hindi niya matigilan ng pagkain sa matamis, magbabago lang yan pag sinabihan siya ng doktor na kung hindi siya titigil, mamamatay siya. Ang taong lulong sa bisyo, titigil lang yan pag nabenta na niya lahat ng kanyang ari-arian. Kung hindi yan masasaktan, mauubusan ng kayamanan, hindi magbabago yan. Maraming nagbago dahil nasaktan sila. Isa na po dyan si San Pablo, kung maalala nyo, nahulog sa kabayo. Kung hindi mahuhulog sa kabayo, kung hindi siya nabulag, hindi siya magbabago. Magpapatuloy pa rin niya ang pagdakip sa mga Kristiyano, ang pagpaslang sa kanila. Sabi nga po in Proverbs 20 verse 30, that sometimes a painful experience is needed to change our ways. Kung hindi ka madadapa, hindi mo babaguhin ang iyong daan. Di po ba? Sometimes you need to fall in order to change your route. Pero pangalawa, nagbabago ang tao pag inspired siya. Tumitigil sa pagbibisyo dahil nagkaanak na. Nagsusumikap na magtrabaho dahil matanda ng mga magulang. Inaayos ang pag-aaral dahil mayroong pangarap. If you want to change, you need an inspiration to change. Without that inspiration, you will remain to do your vices, to return to your sins. Pangatlo, nagbabago po ang tao pag natuto na siya. Pag paulit-ulit na yan nakulong at makikita niya na napakahirap sa piitan, siguradong ayaw na niyang bumalik. Kung paulit-ulit na lang nagkakasakit, siguradong hindi mo na mapapakain niya ng mani dahil sasakit ang paa niyan. Hindi mo na mapapakain niya ng chicharon dahil siguradong sasakit ang batok niyan. Kung paulit-ulit na yan na nalugi sa business, siguradong iibahin niya ang kanyang diskarte. Wisdom, our learnings, will help us to change for the better. Pero pang-4 at kahuli-hulihan, nagbabago din po ang tao
pag siya ay binasbasan na ng Diyos. Pag ang isang tao ay muntikan ng mamatay, nagkaroon ng second chance sa kanyang buhay. Makikita mo yan, magseserve na sa simbahan, magiging mabait na. Dati mahirap, pero dahil umasenso, ngayon naging matulungin na sa kapwa-tao. Dahil pinatawad ng misis, nagpapasensya, naghihintay sa kanya. Ngayon, naging napaka-sweet, naging napaka-faithful, naging tapat na siya. Pag binasbasan ka na ng Diyos, malalaman mo na naghihintay palagi ang Diyos sa iyo na magbago. Kaya nga, kung gusto mong magbago yung isang tao, kailangan mong tandaan lahat ng mga dahilan na ito because there will always be many reasons for the conversion and the transformation of a person. And the change of a person does not happen overnight. Di po ba? Kung gusto mong magbago ang isang tao, kailangan matuto kang maghintay. Kailangan respetuhin mo ang proseso. Wala naman pong buto o binhi na katanim mo, natulog ka lang kinabukasan, puno na yan. Di po ba? Wala naman po nakapanganak pa lang, sanggol, pagkatapos ng isang araw, lumaki na yan, matanda na yan. At ganyan din po sa pagbabago ng isang tao. You want a person to change, then learn to wait. And ask the Lord for all of these factors to be experienced by this person. Marami ang dahilan para magbago ang isang tao at hayaan mo lang na dumaan siya sa prosesong ito. Matagal? Oo. Pero ang mahalaga, pagdating ng araw, magbabago yan. Di po ba? Pangatlo at kahuli-hulihan. Oo, ang tao, pag nagbago, magbabago para sa isang dahilan. Pero, magbabago lang ang isang tao para sa isang tao. Do you understand? If a person will change, that person will only change for one person. And who is that one person that person will change for? Para kanino magbabago ang isang tao? Para doon sa minamahal niya. A person will change only for the one. And who is the one? That person that he loves, she loves, that person that loves him or her. Kaya nga po, ito kung hindi nagbabago ang asawa niyo, kung hindi nagbabago yung mga anak niyo, kung hindi nagbabago yung kapitbahay mo, anong ibig sabihin? Hindi ka mahal. Ouch! Ang sakit nun. Di po ba? Kasi kung talagang mahal na mahal ka, magpapakabuti yan. Pag nakakilala na nililigawan, hindi niyo po napapansin, nag-iiba ng forma. Pag in love, pag sinusuyo, mag-iiba ng pananalita. Kasi mahal eh. Pag hindi na ganong kabait, nag-iba ng ugali, ibig sabihin, may iba ng minamahal o baka nagkukulang na sa pagmamahal. Ang nakakapagtaka ito, bakit si Jesus napagbago niya yung mga tao? Narinig naman natin sa Ebanghelyo tinawag lang niya si San Mateo. Itong santong ito dati makasalanan, korap, napakatakaw sa pera, kinamumuhian na maraming tao. Pero nakita lang niya, doon sa kanyang opisina, tinawag niya, iniwan daw lahat ng kanyang trabaho, yung kanyang dating ugali, sumunod kay Jesus. Bakit napagbabago ng Panginoon ang mga tao? Kasi, di ba, ang Diyos pagmamahal. Because God is love. So, if you want to change people in your life, you should be like God. Be loving. Pero hindi Kaya hindi natin napagbabago ang mga tao sa buhay natin kasi hindi tayo mapagmahal. Admit it. Amen? Aminin niyo po. Mapagmahal ka ba? Madalas meron tayong pagkukulang sa pagmamahal. At anong nangingibabaw madalas sa atin? Hindi pagmamahal kung hindi paghuhusga. Oo, alam ko. Ilang beses na nagtaksil yung asawa mo, hindi lang nagkaroon ng isang anak. Ngayon meron na naman bagong anak sa ibang babae. Masakit. Pero nararamdaman ng tao yun pag hinuhusgahan mo siya. Let us try our best not to judge people even if they have hurt us. Because remember, judgment will never change a person. Hindi ang paghuhusga ang makakapagbago sa isang tao. Only God can judge what is inside of our hearts. Pero napakahirap Hindi po ba? Na paranas mo, paramdam mo yung pagmamahal dahil alam natin tao lang tayo. Pero may pamamaraan. Paano mo mamahalin
ang isang tao kahit na siya'y nagkasala. Gawin natin yung paraan ng ating Panginoon. And Jesus always tries to see the good inside of each and every person. That is the way of Jesus. Jesus tries to see the beauty inside of each and one of us. Tayo, anong ginagawa natin? Ang palagi natin pinapansin yung pangit, yung hindi maganda na ginagawa ng tao. Yung nagawa niya dati pa. Meron na nga siyang ginagawang mabuti ngayon, hindi mo pa mapansin-pansin. Bakit? Kasi you cannot let go of that painful past. You cannot forget the wrong that he or she has done in the past. Hindi magbabago ang tao. Pag ganyan pa rin, ang attitude mo, ang mentality mo, ang iyong pagtingin at pagtrato sa tao. That is the third, and I think the most important. If you want to change a person, be like Jesus. Be extremely loving. Do you pray to be extremely loving? Ano madalas sa mga pinagdarasal natin? Lord, gumaling po sana ako. Lord, sana mabayaran mga utang. Lord, pagbago naman ng asawa ko, mga anak ko. Pero nasaan yung pinagdarasal mo? Panginoon, sana makamukha kita na sobra-sobra sa pagmamahal. Diba? Hindi man natin madalas pinagdarasal yan. Kaya nga, palagi tayong frustrated sa sarili natin. Palagi tayong disappointed sa ibang tao. You can only change yourself and others through love. Amen? Ito po yung ating ipagdasal. Una, that we should change ourselves before we change others. Second, we ask the Lord to continuously work to give us reasons to change, to give people reasons to change. And third, that we might be like Jesus, truly loving, fully loving, to change the world, to change others, and to change ourselves.